Makakausap po natin ang nagsisilbing o dati hong sekretary ng Department of Agrarian Reform, si Attorney John Castriciones. Siya ho ay bahagi ng Catholic Advocates for Responsible Electorate, mga kabombo. Bahagi rin po ito ng simbahan at ito'y kasabay pa rin doon sa inaasahang o nakatakda na November 30 rally. Malawakang rally ho ito naganapin sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Magandang araw ho sa inyo, Attorney John Castriciones, Secretary, at welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Si Bombo Genesis po ito. Kasama natin si Bombo Ever, Secretary. Magandang umaga po, Kabombo Genesis, at ang iyong kasama at sa lahat po ng mga libu-libong nakikinig po sa inyo pong programa. Thank you for joining us. Maraming salamat for joining us, Secretary. Lately, inilunsad ho natin yung ating Catholic Advocates for Responsible Electorate, ang grupo ho natin na makikibahagi sa Trillion Peso March. Kasama rin po dito ang Catholic Church, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ngayon, kamusta ho yung ating preparation? Ilang araw na lamang ho bago ho yung November 30 rally at mga ilan ho yung mga inaasahan po natin makikibahagi rito, Secretary? Ang alam ko po ay meron pong panawagan ang ating pong kabunyihan na si Cardinal Pablo David at ganun din po ang iba pong mga obispo at mga kaparian, atin pong mga mamamayang Katolikong mananampalataya at kahit na rin ang hindi pong mga Katoliko para sumama po dito sa Trillion Peso March at ipakita po ang atin pong damdamin tungkol po dito sa nangyayaring anomalya tungkol po sa flood control program. Mga ilan ho yung natukoy ho natin, nasasali po sa ating grupo, Secretary? And saan mga venue yung pong ating tutunguhin? Medyo hindi ko po sigurado tungkol po dyan sa kung ilan po yung sasali po dyan dahil napakalawak po ito at marami pong mga iba't ibang mga civil society, ganin din po ang mga samahan sa simbahan at lahat po ng mga ordinaryong mga mananampalataya ay hinihikayat po talagang pumunta dito sa Trillion Peso March para magpahiwatig. Kaya hindi po natin masisigurado pero sa aking sariling pananaw ay palagay ko mapupuno po yung lugar na diyan po sa may EDSA para po talagang ipakita po yung damdamin ng ating mga mamamayan. Ang panawagan ho ng ibang mga grupo, Secretary, ay magkaroon po ng malawakang resignation or yung tinatawag nga nilang reset, mag-resign si na Pangulong Marcos, si VP Sara. Pero sa part ho ng grupo ho natin, ano po ang panawagan or ano ang endgame ho ng ating isasagawang protesta? Ang akin pong nakikita na consistent naman po ang ating pong simbahan at lahat po ng ating mga mananampalataya ay gusto po natin ng transparency at saka accountability. Ay talagang naumpisahan na po ito nung una po naglunsad ng Trillion Peso March ay talagang sumisigaw po ang mga kababayan natin na dapat ay magkaroon po ng talagang accountability kung saan yung mga taong dapat ay managot dito sa problemang ito ay dapat ay mabigyan sila ng katarungan. Ibig sabihin, kung ano man ang sinasaad ng batas, ay siyempre dapat sila ay managot sapagkat alam naman po natin na magkakaroon lang man po ng katarungan ng ating bansa kung makikita po ng mga taong bayan na talagang magkakaroon po ng hustisya na kung saan sila po ay mapaparusahan. Alright. Attorney, sa part ko naman po, sa panukala po ninyo na mga serye po ng prayer rally at mga assembly para sa kapakanan po ng gobyerno, may mga schedule din po ba na pwede pong salihan po para po sa mga interesado pong mga kababayan po natin? At ano po yung commitment po ba kung sakaling meron na ito pong simbahang Katolik? Sa amin pong, hindi po kasi ako pwede magsalita para po sa lahat dahil iba-iba po yung mga pananaw at panawagan ng iba't ibang mga civil society. Pero sa akin pong sa amin pong samahan dito po sa Catholic Advocates for Responsible Electorate, ang amin pong panawagan katulad nung nangyari noong November 21 ay yun pong dapat samahan po natin itong mga paggalaw natin sa daan ng panalangin. Kaya meron po kami tinatawag na yung Prayer Warrior Against Corruption. At hinihikayat po namin ang mga mananampalatayang Katoliko na gusto pong sumama dito na
magsuot po nitong rosary bowler at itong stampita ay gagamitin po nila para magkaroon po ng panalangin tuwing alas 9 ng umaga para ipagdasal po na sana'y maging matagumpay itong kilusan upang talagang marinig at makalampag ang ating mga opisyales na sila po ay magbago at sana po ay patuloy na ipaglalaban yung atin pong karapatan bilang mga mamayan. Magkakaroon po ng mga serye ng mga assembly sa iba't ibang diocese po dito po sa amin sa Catholic Advocates for Responsible Electorate. Unang-una na po sa November 29, diyan po sa San Andres Sports Complex sa Manila, kung saan ang Archdiocese of Manila, ganun din po yung mga karatig na mga dioceses ay magpapadala po sila ng mga representatives para po magkakaroon po ng assembly na kung saan ay pag-uusapan, pag-aaralan at amin pong sasaliksikin ang mga dapat na pamamaraan para hindi na po maulit-uli ito. Para po pagdating po ng eleksyon, lalong-lalo pa sa 2028 at mga darating pang eleksyon ay magkaroon po ng boses ang mga mamamayan at hindi na po sila maimpluwensyahan ng korupsyon, ng pera, ng popularidad na kung saan na hindi nila talaga mapili ang mga kandidato. Kasi naniniwala po kami na ang umpisa at ng lahat ng ito ay nag-uumpisa po sa eleksyon. Since nababanggit niyo na rin po, attorney, po itong advokasya po ninyo for voters education, ano po yung inyo pong gagawin para ma-sustain pa itong effort po ninyo na ito hanggang sa susunod pang election, especially sa 2028? Magkakaroon po tayo ng mga assembly, Kabombo, magkakaroon po tayo ng mga assembly sa bawat diocese. Na ito na nga, mangunguna na po dito sa Archdiocese of Manila, susunod na po yung mga karatig ng mga dioceses, ganun din po sa Visayas, sa Mindanao. Ang hangarin po namin at ang objektibo po namin ay magtatatag po kami ng mga parishes at ng mga organisasyon ng Catholic Advocates for Responsible Electorate sa bawat parish, sa bawat barangay, upang ito ay hindi lamang po masasabi natin na parang movement lang, kung hindi talaga pong magtatatag po tayo ng mga samahan dito po sa mga iba't ibang lugar at magkakaroon tayo ng proseso kung saan ay i-rate natin, i-rating po natin yung mga kandidato. Kasi ang sabi nila, wala daw pong Catholic vote. Di po ba? Dahil ang Catholic ko po ay, ang sabi po sa atin ng simbahan ay gamitin natin ng ating konsyensya, at gamitin natin ang ating sariling pag-iisip kung sino ang pipiliin natin na mga kandidato. Pero dito po, ang gagawin po namin ay i-rating po namin yung mga kandidato. Sila rin po mismo ang magre-rate ng kanilang mga sarili. Meron po kaming mga ginagamit ng mga bagong teknolohiya upang kung sino man yung lalabas na umaayon po sa mga pamamaraan na kung saan ito ay sinasang-ayunan ng mga katolikong bubutante, ay sila po ang lalabas ng mga pangalan upang sila po ang masasabi natin, maipapakita natin sa mga mamamayan para sa pagdating ng eleksyon ay makapili sila ng mga tamang kandidato para sa ating bayan. Alright. Attorney, just to add lang po, nung mga nakalipas po kasi ng rally, may mga nananawagan po talaga ng pagbibitiw sa Pangulo at meron ding mga ugong-ugong about sa destabilization. Just to be clear po, ang inyo pong grupo na magsasagawa po ng rally by November 30 sa Trillion Peso March, hindi po ito wala po itong halo na layunin para sa destabilization, kundi this will be a peaceful rally lamang po. Ganun naman po palagi ang ating simbahan. Ang isinisigaw po natin, yung talagang katotohanan, yung transparency, accountability, at syempre, alam naman po natin, iba't ibang mga civil society naman po yung mga nandiyan. Pero sa ganang amin po, sa aming Catholic Advocates for Responsible Electorate, ang tinitingnan po namin ay yung mas malayong mangyayari. Yung sinasabi natin na hindi lamang usapan tungkol sa mga personalidad, hindi lamang yung usapan tungkol kung sino dapat ang papalit, kung sino ang dapat mananatili. Kung hindi, ang iniisip po namin ay baguhin po yung sistema para sa mga susunod pong mga eleksyon, makakapili po tayo ng mga karapat-dapat, mga tamang tao at dapat enlightened ang mga botante po natin. Dapat po mga botante natin marurunong talagang ma-evaluate nila, ma-analyze nila at
isip nila kung sino ba itong mga taong ito at ano ba ang kanilang ipinaglalaban. Ito ba ay kumakampi sa ating pananampalataya at sila ba ay magiging tamang mga leader ng ating bayan. Secretary, maraming salamat for joining us sa Bombo Radio Philippines. Panghuli na lamang ho siguro, mahaba-haba rin po yung termino ho ninyo bilang kalihim ho dati ng Department of Agrarian Reform. Anong take ho ninyo sa nabunyag ho na kalakaran or itong issue ng kickback o yung issue ho ng malawakang korupsyon sa mga flood control or mga public infrastructure project ho natin, Secretary? Medyo nakakalungkot po, Genesis, sapagkat hindi lang naman po pera ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan po yung epekto sa ating bayan, sapagkat nakita nyo naman po dahil po sa mga tag-ulan ay napadala ang mga pagbaha sa atin pong kapaligiran sa iba't ibang lugar dahil nga po hindi po maayos yung ating mga flood control program. Ito po ating mga kababayan, nasira ang mga material properties na nitong mga kababayan po natin. Nasalanta sila ng mga baha na napakataas. Marami ang nasaktan. At higit sa lahat, marami pong mga pamilya ang ngayon ay nagdurusa dahil po dito sa epekto ng anomalyang ito. Kaya sana mabago na po natin ang ating sistema at magkaroon po tayo ng isang matapat na pamahalaan para po sa kaunlad ng ating bayan. Okay. Again, maraming salamat for joining us. Thank you, Secretary. Ingat po kayo, sir. Salamat po, Genesis. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Ang kalihim, dating kalihim ng Department of Agrarian Reform, si Secretary John Castriciones, kaugnay sa pakikibahagi ho ng kanilang grupo dito sa Trillion Peso March, pagsapit ng Nobyembre 30.